Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk Kids Vlog, your underrated vlogger. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong isang marching order ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong Department of Agriculture Secretary. At ganun din po yung mga sinabi ng mga ilang mambabatas. Kung yung una, naglagay na tayo doon, pero meron pong mga senator na nagbigay pa ng kanilang mga opinyon sa bagong DA Secretary at isang congressman. At ganun din po, isasama na rin natin dito yung gagawin dyan sa Pogo. At ano na po yung update na nangyari dyan sa pag-raid sa isang Pogo sa Pasay City. At meron nga pong isang senator na talagang gusto niyang i-phase out yung Pogo. So bago po tayo magsimula, flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo po yung magpapasalamat sa lahat ng ating channel members. At ganun din po sa mga viewers ng ating videos, sa mga nagla-like and share at nagko-comment. May God bless you all. So unahin po natin yung isa sa marching orders ni Pangulong BBM sa kanyang bagong DA Secretary. Diyan po sa ulat ng Presidential Communications Office, PBBM orders new DA chief to ensure regulated prices of agri-commodities. No? Aside dun sa, siguro sa ibang order na limitahan mo ang importation. Kasi galing ito sa fisheries di ba? Nag-i-import 'yan. Isa siguro siya sa mga kumukuha ng mga yung importation dun sa Bureau of Fisheries sa BFAR, di ba? Kung mag-i-import na, kukuha siya how many tons ang sa kanya. Ngayon ang tanong diyan kasi yung ibang mga mambabatas, lalo na yung mga progressive group, saka ibang mga yung pamalakaya, sabi nga nila kung maaari, huwag umasa sa importasyon. Ayun din ang gusto ng Pangulo as much possible. But sometimes, you need to import kasi kailangan mong punan ang buffer stock. Kailangan mong magplano na, di ba? Ngayon, ang tanong, gaano kagaling itong si DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. sa mga ganyan, At uulitin ko, di ba, sinabi ng Pangulo, hindi niya ibibigay ito sa ibang tao, ang pagiging secretary sa DA, kung hindi niya naman alam na nakaset na yun, na naayos niya na. Siguro, iniisip ko, naayos niya na. Tulad nung previous vlog natin, naiset niya na yung mga policies and regulations at ano ang dapat sundin ng bagong DA secretary. So, kinagat ni Francisco Tio Laurel, kinuha niya. No, aside from being friends with the good president and aside from one of the big donor niya nung election, sinasabi nga ni Castro na pambayad utang dahil nga big donor Since kinagat mo yan, ang mata ng taong bayan nasa iyo ngayon. Kung pumalpak ka, nako, yari kay presidente to. At yari rin si presidente, bakit ka nagtalaga ng palpak? Diba? Ganun ang sasabihin ng mga netizen. Maski na ako, sasabihin ko, palpak ka, ba't mo kinuha yan? Ngayon, patunayan mong hindi ka magpalpak dyan. You have 5 years to prove yourself. Actually, hindi nga dapat 5 years. Dapat 1.5. We'll give him 1.5. Like the president, 18 months. Sige, 18 months. Bigyan ka namin. Pag di mo yan naayos, lalong lumala. No? Lalo mong pinaburan ng mga oligarchs. Wala kang pinag-iba. Diba? Ano po yung marching order? Binasa na natin kanina, diba? Well, the obvious one is try and gain control of the prices of all the agricultural commodities that are going up. In the immediate term, kailangan natin makontrol at tignan natin kung paano natin gagawin. Ayan, sabi niya, The President also mentioned about his order on taking measures to mitigate the effects of climate change on top of increasing productivity in the agricultural and fishery sectors. Yan. Tinitingnan natin ang mga ginagawa ng ating mga karatig bansa such as Thailand, Indonesia, Vietnam, ay hindi na isama ang China. Baka meron tayong matutunan sa kanila na pwede nating
na bagay dito sa Pilipinas, and that's what that our new secretary will have to do. O ayan, binigyan kaya ng isa pang marching order. Napakalaking ano po nito, it's a very tall order o very tall task for the new DA secretary, no? Napakalaking, parang ang laking sapatos ang kinuha mo eh, no? Ano lang po 'yon, idiom lang. Parang napakalaking task ang kinuha niya. But it's a challenge for him. Probably he wants to do the challenge, di ba? How you get out of that maze, dun sa maze, no? Tingnan natin kung makakalabas siya ng 5 years na napaganda niya ang Department of Agriculture. Di ba? Hindi siya nag-succumb, hindi siya natulad sa iba na if you cannot beat them, join them. Di ba? Oh, ito pa. Secretary Laurel, for his part, said he will be initially meeting the DA executives and employees today, hoping for their unified support under his leadership. Yung hindi po magsusupport, tsugiin mo. Kasi yan ang torn sa iyong pagiging DA secretary. They will be a thorn to your side. Yung mga nega-nega na yan. Ang hiling ko lang sa kanila talaga sa ngayon is their full cooperation dahil importanteng buo ang departamento sa isang goal, which is basically modernization at increase of production. Sige, titignan natin yan. Tulad nga po ng sinabi ko sa about this vlog dyan, sa new DA secretary kung napanood nyo, it remains to be seen how good you are. It remains to be seen your political will against these smugglers, the cartels, and the oligarchs like you. It remains to be seen, no, if you can fight, reduce, or eliminate the corruption inside that department. It remains to be seen how you will fulfill your role as the new DA secretary. All eyes on you. Naka-microscope ka na po, hindi ka pa man din nakakaupo. Nanununpa ka pa lang na ilagay ka na sa Petra dish. Di ba? Nanunumpa pa lang, binabatikos na nila eh. Oh, tama, mali. Oh, sige nga. Oh, labas na po tayo doon. Ngayon, eto po, yung mga balita ha, kahapon lang to. Senators air early praise and a cause for scrutiny. Kasi meron pong isa dyan na nag-scrutinize. Sinabi na natin yan. O yan siya yun. No? And a cause for scrutiny. Yung early praise, may mga senator na nagsasabi ng pagbati, no? Praises sa bagong DA secretary. Parang binibigyan siya ng moral lift, moral boosting. Sige, kaya mo yan. You can do it. No? Ayan na. Secretary Francisco Chuy Laurel, marami pong sa'yo, nagbibigay ng moral support, no? That you can do your job. Ngayon, ipakita mo. If you can do that in 18 months, wow, galing. O, di susuportahan ka namin. Pero pag wala eh. Batikos ang makukuha mo. Di po ba tama, mali? O. Several senators on Friday lauded the designation of businessman Francisco Tio Laurel Jr. as Secretary of Department of Agriculture, while one signal an intention to put his qualification under scrutiny on account of his business interest. O sino yun? Di si Risa Hontiveros, di ba sinabi ko na sa inyo, ganun din po yung sinasabi ng balitang ito ng Inquirer. Risa Hontiveros said Laurel, President Marcos' choice to be his full-time successor as DA chief, should address murmurs. Ulit lang to. Yung murmurs, Marites, of conflict of interest arising from his being a fishing tycoon. I firmly believe that the government's commitment to food security and environmental protection should not be compromised for corporate and oligarchic interests. We will await Laurel when he goes before the Commission on Appointments so these issues affecting his capacity to lead the DA can be scrutinized and the concerns of our farmers and fisher folk discussed. Tama naman yon. Di po ba? Kailangan mong scrutinize kung wala siyang vested interest. Pero sabi po dun sa sinabi nating dating vlog sa Rappler, sabi ni PCO Secretary Cheloy Garapil, nag-resign na siya sa lahat ng post na kung saan meron siya. Kung presidente siya nung company nilang Prabelas, nag-resign po siya doon. At sabi rin ng ating batas na dapat, no,
ah, wala ka na, nag-resign ka na sa mga position mo, correct me if I'm wrong ha, within 60 days bago ka ma-appoint. And also, you have divested all of your interest to that company that you are, nandoon ka, kung board member ka, kung may interest ka dyan, no? Dapat dinivest mo na yan ng 30 days before your appointment. Ayun po yung sabi, ano nyo na lang po dun sa ating vlog dun, no? Yung new DA secretary, nandun po yung report ng Rappler, yung inyong favorite vlogger. O, eto naman, sabi ni Aquilino Pimentel, si Senate Minority Leader, said Laurel should be given the opportunity to prove his worth. Correct. Bigyan niyo ng pagkakataon. Sinabi ko rin ito. But stress that the newest cabinet member should divest. O, pag sinabi niyong divest, umalis ka. No, i-give up mo yan. Himself on all business interests. Tama naman. Kasi as a government official, dapat wala ka dyan. Kasi magkakaroon ka ng conflict of interest, lalo na nasa DA ka. Isang ahensya ng DA, ang Bureau of Fish and Aquatic Resources. Di ba? Presidensya sa nung fishing industry nila. Sa fishing ka. Siyempre, papaboran mo yung whatever na merong ang gobyerno, halimbawa, mag-i-import, ibibigay mo na lang lahat doon. Kasi may interest ka doon. Di po ba? Hindi ganon. Dapat, wala ka na dyan. Kahit na pamilya mo pa yan, it should be fair game, fair play. No? Walang papaboran. Ayun yung inaano nila kasi dati siyang business tycoon oligarch siya 'Di ba? Sabi nga ni Castro, oligarch kay. Laurel is the president of the family-owned Pravel Group of companies whose main business operation are in the fishing industry and energy generation. Given Laurel's success as a businessman in the fishing sector, that may be evidence of his knowledge of some agricultural issues. Buti pa tong si Pimentel, very optimistic. No? Positive, binibigyan niya ng comment. Yung si Castro, ano daw po ba ang yung bang pag teacher ka, ano yung kakayahan mo maging teacher? Ano ang qualification mo? Sinabi ko na rin po yan sa vlog ko, nagkatugma lang kami ni Pimentel. Siyempre, galing siya sa fishing industry. Di may alam siya. Diba? Tanga-tanga yan si Castro, no? Bakit siya? Anong qualification niya para maging politiko? Dati siyang teacher. Major niya, education. Masters niya, education. Sabi niya yun, ha? Di ba dapat pag politiko, lawmaker ka? Ikaw ba tinanong namin ng gano'n? Anong qualification mo? Di ba? Wala, may mga tanga-tangang bumoto sa kanya. Pero ito po ang sabi ni Pimentel. However, I want to remind the new DA of the constitutional requirement for divestment from business interests of cabinet members. That will be a great sacrifice for him. I wish him all the best. Okay. Papalakpakan ko si Pimentel kasi sabi niya, give him a chance. Correct. Kung si Castro nga, binigyan natin ng chance maging mambabatas Si Manuel, binigyan natin ng chance para mambabatas. Di ba? Ano daw siya? Hindi siya bobo, cum laude siya. Sa ano? Math. Batas ba yon? Hindi. Numero. Si Brosas, anong niyan? Qualification nila? Wala. Karamihan diyan hindi qualified maging mambabatas, but we gave them a chance by voting for them. Hindi po ako bumoto sa mga gunggong na yun. Diba? Di sana kung qualifications lang ang pag-uusapan. Tingnan mo na lang educational background mo. Tinatapos ka ba ng law? May masters ka ba ng law? Board passer ka ba ng law? Karamihan diyan hindi. Pero si Kong Marcoleta, yun. Saludo tayo dyan. Sa ACT-CIS, kila Erwin Tulfo, di ba? Si Tulfo, journalist. Yung kanyang sister-in-law, di ba? Mga lawyers ba sila? Hindi. Pero saludo po kasi talagang tumutulong. Ayun po yung qualification na ganun. Di ba? Huwag kang mag-question ng qualification if you yourself is not qualified for that. You don't have any qualification to be like that. Ito si Pimentel, di niya tinitingnan yung yung ganun Pero may karapatan naman si Tio Laurel. Business nila, fishing and energy. O sa fishing, di ba? Inuulit-ulit ko lang. Buti pa si Pimentel. Optimistic, positive. Give him a chance. Hindi, panay-banat. Si Castro, bumanat ka agad ng qualification O di ba natin siya ng qualification? Di ba? Parang, sino ka ba?
para mag-ano ng anong qualification niya? Sa'yo ba nag-a-apply? Sa taong bayan nag-a-apply eh. Wala naman sinabi ang taong bayan, ayaw namin sa kanya eh. At pinagkakatiwalaan namin si PBBM. Di po ba? Kung nagkamali si PBBM, di banatan natin. Di po ba? Ganun. Everybody must be given a chance. Di po ba? Kung nagkamali, pumalpak, tanggal. Di ba? Buti pa si Pimentel, maski na minority, di ba ang ganda? Ayaw lang talaga nilang makita si Presidente kasi bakit? Kasi kung may anomalya, may problema sa DA, di nila mapatawag. Kaya ngayon, kung may problema sa DA like sugar, like rice, onions, at kung ano-ano pa, at least may haharap na DA secretary sa kanila, sa kanilang in aid of legislation. Hindi nila mapatawag si Presidente. Puro na lang mga undersecretary, lalo na isang palpak doon. Sinasabi wala daw cartel. Tanga-tanga. Diba? Tawa tuloy ako eh. Okay, ito naman. Kay Senate President Zubiri. It was the right time for the President to hand over the DA leadership to a secretary who can serve in a full-time capacity. Laurel has the management experience and the common touch to lead what is perhaps the most important agency in the country today. Correct. Kasi food security yan. Pag gutom ang mga Pilipino, yari ka. Pupunta yan sa EDSA. Maki, baka. Marcos tuta ng Amerika. Marcos tuta ng Hapon. Ganun na lang lahat sila. Marcos tuta. Sige. Kaya ikaw, Laurel, panindigan mo yung sinabi mo. Sinave ko po yung article na yun. O maski na yung speech mo, yung video, yari ka sa amin. Kay Tolentino naman, sabi niya, Laurel's knowledge and experience in the fishing industry will be put to the test, as the agricultural industry is more than just fisheries and its underlying issues are firmly rooted. Correct. Kay Escudero, who once served as a brand ambassador of Prabel's meat products, joined his colleagues in welcoming Laurel's designation. The President choice has extensive exposure and knowledge in fishing and agriculture. Tingnan mo, ha? Ikaw, Castro, hindi ka kasi siguro nagbabasa o di kaya alam mo lang ito. Gusto lang mo lang magbigay ng maling kaisipan sa mga tao. Ganyan ka po mag-twist. Sa bagay, hindi bobo itong si Castro. May master's degree nga yan eh. Nakagraduate nga yan eh. Baka nga certified teacher pa yan, license eh. Kaso lang gusto niyang i-twist, ilagay sa kaisipan natin na itong si Laurel ay walang ibang gagawin kundi ang ugaling oligarko. Magpapayaman lang ng husto. Tingnan mo, si Escudero nagsasabi. Di ba? I know him to be a sincere, no nonsense, honest, and hardworking patriot. Di po ba? Hopefully, hindi ganyan si Escudero dahil nagtrabaho siya sa siya ang brand ambassador ng isang Prabelyang meat products. Pero, speaking of experience, kilala niya yung tao. Di po ba? Kaibigan din nila yan. Kasi si PBM, kaibigan niya si Escudero. For Senator Sherwin Gatchalian, the President's choice was a signal that the agriculture sector needs practical and sensible solutions to boost productivity. Correct. See, ang gaganda po ng sinasabi nila. Except kay Castro. Si Hontiveros, may rason naman mga kababayan. Bakit? Gusto niyang scrutinize. Ganun po talaga ang gawain ng Commission of Appointments. They have to scrutinize you. If you are really, karapat-dapat ka dyan based on your qualifications. Qualified naman sa akin. Pero siguro kung meron pa silang makita tulad ng mga moral torpitude. Sana wala kang moral torpitude. Nandiyan pa man din si Marcoleta. Ito pa, isang senador, isang article para lang sa senador na to. Bang klase ka rin inquirer, ha? Cayetano, medyo maingay si Cayetano, tatay-tahimik lang to di ba? Says Laurel's appointment as DA chief timely. Kasi nga, sabi ko sa inyo, timely, para hindi na sila kakamot sa ulo nila pag may problema sa DA at gusto nila mag-imbestiga. Kasi hindi sisipot si Pangulong Bongbong Pero kung may secretary na, patawag yan in aid of legislation, bibirahin nila. Kaya itong mga kala nyo, hindi ko alam yung laman ng utak ninyo Kayong mga minority dyan welcome pa kayo.
Pero gustong-gusto nyo silang gisahin eh. O eto po. Senator Peter Alan Cayetano on Saturday said the appointment of fishing magnate Francisco Laurel Jr. as the new secretary is timely amid wide range of problems the sector is facing. The appointment of Francisco Laurel Jr. as Agriculture Secretary comes at a critical time for the country as the agriculture industry facing pressing challenges, including persistent productivity issues and rising prices. He noted that these challenges pose a serious threat to the country's food security. Ayan. Cayetano said he looks forward to hearing Laurel's plan for the Department of Agriculture as the Senate resumes its deliberation for the 2024 national budget next week. Oy, Laurel, wala kang kompipan ha? Kaya pala hindi na nagreklamo ang presidente na tinanggalan siya ng kompipan ng Congress. Kasi hindi na siya maging DA secretary. Hindi na ipinaglaban tulad nung kay VP, yung mga minions asong ulol ni VP. Pinaglalaban yung kompi. Yari si ano. Kasi gawin mo yan. Pakita mo, Laurel, na kaya mong magtrabaho. Yung mapatanggal mo yung mga tiwali dyan, saka yung mga buhaya dyan sa DA, no, nang walang comfy pants. Pakita mo doon sa mga sumisigaw ng comfy pants. His appointment coincides with the budget hearings in the Senate, presenting an opportunity for Secretary Laurel to articulate his vision for the DA and the agriculture sector as a whole. Di mo? Tingnan mo, DA Secretary Laurel, sabi ko sa iyo nailagay ka na sa Petra dish. And probably they will use a high resolution microscope to really look into your inner beings. Baka tignan nila yung utak mo kung ano laman yan. Baka naman puro oligarch. Di ba mga kababayan? O, ito pa. Punta naman tayo, ilabas tayo dito sa sa mga senador. Punta tayo dito sa isang sa Congress. O, isa ring congressman ang nagsasabing maganda ang pagkakatalaga kay Francisco Laurel Jr. Ito po sa Manila Bulletin. Marcos made a perfect choice with Laurel, says Dalipe. O yan. House Majority Leader Manuel Jose Dalipe says President Marcos made a perfect choice in selecting Francisco Chuy Laurel as the new DA Secretary. We welcome President Marcos' decision to appoint Francisco Tio Laurel as the new head of the DA. With Mr. Laurel's extensive experience in the fishing and agricultural sectors, I believe he is well suited to address the challenges our agricultural industry faces. O yan. Dalipe noted Laurel's vast experience in the fishing sector and food production as advantageous in helping the Marcos administration craft the best strategy to ensure food security. His familiarity with the importance of having cutting-edge technologies for food preservation and storage will translate to lesser food wastage and longer shelf life for the country's agricultural produce. Ayan po yung sabi ni Zamboanga City 2nd District Congressman Dalipe. Every year, billions worth of agricultural products go to waste because we have not been investing in storage and preservation facilities. This appointment of Secretary Laurel in the DA will hopefully change that. Oh, correct. Tama naman po, no? Ay, napakaganda ng kanyang mga sinabi. Very too much accolade po. Pero tingnan natin, no? So, eto po mga kababayan, no? Alis tayo dun sa mga mambabatas. Meron lang po ditong may request po sila. Tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, may mga grupo po may na nagre-request kay new DA Chief. O, sa balita ng Inquirer.net. New DA Chief asked to reverse pro-import bias at agency. O, industry stakeholders express hope that the newly appointed head of the Department of Agriculture business tycoon Laurel Jr. would beard away from the long-time bane of local producers, food producers, mass importation. O, ayun daw po, nire-request nila na lumayo siya doon sa importation. No? Various groups representing farmers, fisher folks, and agribusiness entrepreneurs and traders on Friday gave their respective wish lists for Laurel as he took over a crucial economic post held for a year and 4 months by President Marcos. They all shared the view that the sector should finally see the long-promised reforms to bring down the cost of farm inputs, improve facilities and infrastructures,
and secure an environment where small-time farmers and fishermen can thrive and complete. For starters, Laurel could work on reversing the pro-import bias of some DA officials and the economic managers. Ayun po yung sabi ng officials ng Federation of Free Farmers. O, tama naman yan, no? Pakinggan nyo po ito. Ginoong Laurel, no? Ang haba po ng mga pinagsasabi nila dito, no? Pero, they are just suggesting na sana mag-beard away tayo sa puro na lang import-import, no? Wag naman kayong ganyan na parang walang nagawa ang Presidente Marcos sa DA. Sobra naman kayo, long time problem. Eh, ang daming ang nagawa sa DA niyan. Tuwang-tuwa nga po yung mga magsasaka, nabigyan sila ng libreng abono, kagamitan, di ba? Kumita sila. Tapos kayo naman, sobra naman kayong pasipsip kay DA Secretary Laurel eh. Pero ikaw, DA Secretary Laurel, ha, galingan mo. Huwag kang iengot-engot dyan. Otherwise, kawawa ka sa amin. Pinagkakataliwalaan ka ng Pangulo namin. So, better show up, ha? Show up, dude! O, eto. Alis na tayo dyan kay DA. No? I-update lang natin kayo tungkol doon sa Pogo. Kasi, inano rin natin to eh. Na-i-vlog din natin to. Diba yung kalokohan ng Pogo dyan? Lalo na dyan sa Pasay. Yung may mga torture sila, mga aquarium ng mga babae, love scam, no? Kaloko yung mga yan eh. O, ito po. So, sa Pasay, di ba nangyari yan? Ito, o. Bagong ano lang to, kahapon sa ating bansa, Inquirer.net. Pasay Police Chief, 26 other cops, sack over raided Pogo. Eh, kasi kalapit lang nila yung Pogo, hindi nila alam na may ganyan palang nangyayari. Kaloko, di ba? The chief of the Pasay City Police and 26 other officers had been relieved of their posts following the discovery of alleged sex den and other signs of human trafficking in a building housing an online gaming hub not far from their station. Eh, alam nyo na ang nangyayari dyan. Baka naman, tatanong lang, ilang bang maleta ang dinideliver sa inyo every buwan? Di ba? Pasay City Police Chief, former. Baka lang, nagtatanong lang. No? Dapat dyan, no? Kay DILG, saka kay PMP Chief Acorda, i-lifestyle check nyo yan. Hanapin nyo, galugarin nyo ang mga kwarta ng mga yan, baka naka-offshore pa sila. Di ba? Nakapangalan sa mga iba. The building where a Philippine offshore gaming operator employed mostly Chinese national. Ito na naman tayo sa mga Chinese nationals na ito eh. May mga kaukulang bang mga permit yan? Hindi ba mga illegal yan? Was also found to have a torture chamber according to agents of the Interagency Council Against Trafficking. Colonel Jim Pajardo, a spokesperson for the PMP, said Pasay City Police Chief Police Colonel Froilan Uy. Uy, magkano? O tatanong lang ha. And Substation 1 Commander Police Captain Chris Antonio Catalunya were being investigated for possible neglect of duty because it happened that this Pogo establishment had been around for a long time. Pero yun, dinidikit talaga itong mga Pogo sa mga police station. Isang malapit pa sa military bases. Di ba? Malay nyo, di ba? Yung nabalita dyan. Baka sabi nga ni former DILG Rafael Alunan III, baka may mga spies na dyan ng China. How come they did not detect the presence of illegal activities in the area? O yung tanong ni spokesperson Jim Pajardo. Police Brigadier General Jose Milanio Nartates Jr., Chief of the National Capital Region Police Office, approved the relief of Uy, Catalunya, and the other officers. Ay nako, dapat lang imbestigahan maigi yan. Pajardo said the investigation would look into the command responsibility of Uy and Catalunya and the failure of other policemen to detect criminal activities in the 6-story building at the corner of FB Harrison and William Streets, about 2 blocks or some 500 meters away from Pasay City Hall and the Pasay Police Station. Eh baka po may mga piring ang mata, mga kababayan. No? We must remember that the PMP has a one-strike policy for earring commanders. If this Pogo has existed for a long time and illegal activities had been happening there within their knowledge and they did nothing, then they will be charged with neglect of duty. One and done, bye-bye. Ganun po yan. Eh sana tanggalan nyo rin ng mga pension benefits, no? Ayan.
Interior Secretary Benhar Abalos, who also chairs the National Police Commission, recommended to PNP Chief Acorda Jr. the relief of the Pasay officers 2 days after the raid. It is highly improbable to think that an entire 6-story building essentially dedicated to criminal activity could somehow escape the notice of the local substation commander. Correct. Nasaan ang logic doon? Alam nyo na mga kababayan, yung nasa isip ko, baka pare-pare po tayo ng iniisip. Diba? The building was in a compound belonging to Susian Technology Corporation. Chinese. And Prigo Computer Gaming OPC, whose Pogo licenses had already been revoked by the PAGCOR. Yan. The two companies, however, have obtained a temporary internet gaming licenses under Smart Web Technology Corporation, an entity registered with Pasay City Business Permit Office. Revoke na pala. Paano pa nabigyan ito ng Pasay City? Diba? Hindi man lang nakipag-coordinate sa PAGCOR. Ayan, no? Tapos nakapaggawa pa ng mga sex slavery, torture, diba? Human trafficking. Dapat busisiin din dito ang PAGCOR. Lahat din sila may pagkakasala dito. Ikaw PAGCOR, sino man ang chairman mo sa kayang Pasay City? Diba? Hindi pala PAGCOR. Pasay City pala, Business Permit Office. Dapat nakipag-coordinate muna kayo sa PAGCOR Sorry po hindi po PAGCOR ang dapat busisiin. Kasi nirevoke na yung license pero nakakuha po ng temporary internet gaming diyan sa Pasay City Business Permit Office. Sino po ang mayor ng Pasay? Imbestigahan nyo po yan. Diba? Revoke na pala eto pa. Inquirer din. Senate to decide Pogo phase out next week. Sabi ko sa inyo ito na yung lalabas, no? Senate Majority Leader Joel Villanueva said on Thursday that he will present for plenary deliberations next week the draft report of the Committee on Ways and Means that is pushing for phase out of Philippine offshore gaming operators in the country. Ito nga yung sinasabi ni Escudero, may nag-back out daw no? With these crimes being committed left and right by Pogo, obviously it is about time to close down these kinds of operations. The senator referred to the raid of a Pogo hub on Saturday which exposed a vice ring inside a 6-story building in Pasay City. Tama. Nararapat lang yan. Tanggalin nyo na po yan. Maraming nga po nagkomento dun sa ating video no? Na dapat nang tanggalin yan. Nagiging na po yan. Pasakit na po sa atin yan. At, biruin nyo invaded by Chinese. No? Tapos yung mga police doon na dapat mga laga ng mga ganyan na bantayan yung mga illegal activities, i-report. Wala. Takip mata sila. Biruin nyo 500 meters lang ang layo ng building sa police station. Gaano lang yung kalapit. Pero wala, bulag-bulagan. Malamang dyan naririnig nila yan Siyempre yung mga tao dyan ikaw ba naman marami dyan mga marites? Hindi man lang na sila nag-usisa? Wala man lang nag-undercover? Inutusan nung si police chief, uy, ganito ang mga murmurs doon Tingnan nyo nga. Diba kung concern talaga yung chief ng police doon, si Uy? Papautusan niya yan sa mga niya. Doon sa kanyang sub-commander na si Catalunya ba yun? Magpa-undercover ka nga kung totoo itong naririnig natin. Diba? Yun ang walang pakialam. Kasi bakit? Uy. Sinong namamahala doon? Mga Chinese national. So, tignan nyo, nasaan ngayon ang patriotism mo, nationalism mo? Ikaw, police chief dyan ng Pasay, former. Kapag hahalata ka tuloy, dapat sa inyo imbestigahan maigi. Patawag nyo po yan sa Senado. Joel Villanueva, patawag mo yung 26 na pulis niya kasama yung 2 opisyal, no? Labas nyo ang inyong mga salin, yung mga kayamanan ninyo, tignan nyo ang mga bahay niyan, yung lifestyle nila, ng pamilya nila, sa nag-aaral mga anak niyan. Visit kayo. Ang dami nyong winasak na buhay, mga kababaihan. Biruin nyo, yung sa previous vlog natin, may aquarium sila. Diba? Yung naka-display sila sa salamin, tapos mamimili yung customer, tapos yung namamahala pa, sabi, Pilipino. Kawawa naman yung mga babae na yun. Di ba sabi nga ni Romualdez, we have to respect women. Tapos itong mga kababayan natin, yung mga kapulisan doon,
Ganon. Wala kayong nakita. I hear no evil, I see no evil. Bakit? Ano bang nakatapal sa inyo? Kwarta? Baka hindi lang peso yan, baka dolyar pa. Di ba? Kaya kung ako kay DILG Abalos, sir, no? PMP Chief Acorda Jr., sir, anuhin nyo na po. I-lifestyle check nyo lahat sila. O, di ba sabi ko sa inyo kanina, may nakita na naman akong junior. Di ba? Si PBBM, junior. Si AFP Chief of Staff, junior. Si PNP Chief of Staff, Acorda Jr. Si DILG, Benjamin Benhar Abalos Jr. Puro po junior yung mga leader natin kaya si Gibo Jidora kaya? Si Gibo, junior ba si Gibo? Ano to? Si Gibo Chudoro Junior ba yan? Baka na nangyari tayo nito Hindi natin alam mga kababayan Ay nako, hindi naman siya junior. Gibo Chudoro lang, no? Junior din. Ganun ba? Ang kulit junior din. Grabe. Lahat po sila junior. Ano ba ito? Gilberto, Eduardo, Gerardo, Cuangco, Chudoro, Junior. Ay nako talaga, alam. Nahuli kita PBBM Lahat ng kinukuha mo may junior Matatapang. Yeah. Di ba? Puro po junior, ikaw si junior Ay talaga, mauta ka rin Kaya kayo gusto nyo maging matapang, matalino, magpalagay kayo ng junior. Kaya ito, Simply Tokes Vlog Junior. Ang kulit no? Pero balik tayo dyan sa Pogo. Na-realize ko lang mga kababayan kasi si Benhar Abalos Junior. Alala ko tuloy mga juniors. Sino pa ba? Lista nyo kung sino pa yung mga cabinet officials, mga leader natin na may junior dyan. Recent, itong latest Baka si Mig Subiri, junior din yan. Di ba? Kaya itong Pogo, no? Lahat po ng Pogo, siya sa atin yun Ilan ang Pogos dyan sa ating bansa? At examine niyo lalo na pag Chinese, tignan niyo ang kanilang immigration record. Hindi lang West Philippine Sea, inland na. Except dun sa mga Chinoy. Kasi yung ibang grupo po ng Chinoy, they gave a statement to the DND chief, Gibo Chudoro Jr., na they are for the Philippines. They also detest the Chinese government of what they are doing on the West Philippine Sea. Ayan. Kaya kayo po, mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan, no? Sa pagbibigay puri at isang nag-scrutinize kay DA Secretary Francisco Laurel Jr. It's a very big shoes to fill para kay DA Chief Laurel yung pinasok niya. Pero, no? Most of them are giving them support. No? Give him a chance, sabi nga ni Pimentel. Ang qualification niya meron. But the task ahead, it is so big, no? It is a breath of fresh air, sabi nga ng ibang mga mambabatas. Kasi bakit? Kasi at least meron ng haharap na secretary kung sakaling magkaroon sila ng in aid of legislation. Pero ako po, binibigyan ko po ng chance din si Secretary Laurel. Give your best foot forward. Put your best foot forward. Unahan mo na si Castro. Na may katwiran at may dahilan kung bakit ka nilagay dyan ng Presidente BBM. Give your very best. No? We'll pray for you na sana magtagumpay ka dyan. Hindi lang ng bulsa ng mga kasama mong oligarch. If you are truly for the people, iiwasan mo tong ingay ng mga oligarch. Give your political will. Kaya nga sabi ko sa iyo, you're on a Petra dish now. Naka-microscope ka, in a high-resolution microscope. Mag-aantay kami. Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.